Father in heaven, maraming salamat po sa umaga nito. Salamat, Lord, sa pagbigay sa amin ng kanibagong buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito na alam namin, Lord, hindi namin deserve ang mga bagay na tinatanggap namin sa araw. Lord, maraming salamat sa nag-uumapaw ng blessing, Panginoon, sa aming mga pagpapalagay. Father God, patawarin mo kami sa times na madalas, Lord, nakakalimot kami. Lord, sa mga times na bumibitaw kami, Panginoon. Sa mga panahong nakakalimutan namin na may malaking Diyos kami. Nahigit sa mga problema na nagdadaanan namin. Lord, alam namin, kayo yung laging sumasalo sa amin, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan. Lord, salamat sa nag-uumapaw ng pagmamahal, Panginoon. Sa kapatawaran, Panginoon. Lord, thank you. Thank you lang, Lord, Panginoon. Kasi hindi namin deserve ang lahat ng ito. Lord, hinihingi namin ang inyong presensya sa araw na ito. Bagamat nasa puso na namin kayo, Panginoon. Lord, kayo ang manguna sa service na ito, Panginoon. Lord, pinagdarasal namin ang aming mga pastor. Bagamat may mga pinagdadaanan din sila sa buhay, Panginoon, na minsan ay bumibigay pati ang kanilang health. Lord, alam namin kayo ang laging sumusubaybay sa kanila, Lord. Kayo nagbibigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon. Patuloy na sila bigyan ng good health, Panginoon. That they may continue their work, Panginoon. Na kayo ay, na madami pa ang mahikayat nila or madala sa inyo, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor. Ganun din po ang kanilang mga pamilya. Lord, sa mga workers, Lord, sa mga ushers, sa children ministry, Lord, sa mga kabataan, Lord, na nag-lead sa ang mga anak namin, Lord. Sa music ministry, Lord, salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa. Kayo ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa kanilang gawain, sa aming mga gawain, Panginoon. Lord, thank you. Thank you. Have mercy on us, Lord God. Lahat ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sound check. A blessed morning, mga kapatid. So, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. But before we start, I just wanted to read from the book of Lamentations 3:22-23. At sabi po dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Truly, our God is faithful. Our God is so good. That's why He deserves the highest kind of praise, the highest kind of praise of thanksgiving, the highest kind of worship in His praise. Amen. So, pamulihan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen.
Ang tao nag-fail yan, but our God never fails. Amen? So let us continue to praise the Lord. Amen? Hallelujah.
isuko sa Kanya ang lahat ng buhay. For He cares for us. Salamat po.
po ang puturo. At meron tayong panauhin. Actually, hindi din sa panauhin. Kundi masabi natin, kapatid natin at palagi ang kasama natin. Kaya nga naman, sometimes, is around us on a seasonal basis kasi siya ay may charge sa Amerika na pinamamahalaan doon. At gayon po man, siya pag naririto, ang ating this man of God, pag naririto ay kasama natin kabalikat, kasangga, at kaisa sa gawain sapagkat sa kanyang pagtira dito sa ilang mga linggo ay nakapagtayo siya ng dalawang home church sa Manila. At Bible study pala. Bible study pala. Bible study. Kung saan ay i-endorse niya sa ating isa sa mga gawa natin taga Manila, si Brother Mark, para mag-handle mo. Ngayon, hindi siya iba sa akin sapagkat siya asawa na aking kapatid. And he's a full-time pastor sa Amerika. Masabi, saan na siya pumunta? Na wala siyang dala kundi to bring the message sa observations to the world. Tawagin natin sa pagkakataon ito ang ating kapatid at panauhin natin tagapagsalita, si Pastor Don Alcantara. Pagkakataon natin sa ating kanang kamay, sabihin natin, mapalatalik natin sa salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Thank you, Kuya Nestor. Siguro, may tayo po. Bago ako magsimula, siguro pwede natin basahin yung Matthew 6, verse 25 to 34. So, pwede natin i-project. Yung mga kababaihan, pasimulan natin yung verse 25. Yung mga lalaki, sasagot sa verse 26. So, palitan. Okay ba? Okay, ladies. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than drink? Oh, kami naman. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one more cubit unto his life? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and is tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For all these things to the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the tomorrow, and for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Blessed be the reading of God's Word. Medyo mahirap lang kasi Old English. Kasi King James Version ito. But just the same, it's the Word of God. No?
Yung gagamitin kong text is basically NIV, pero Tagalog-English ang ating pagsasalita ngayong umaga. Siguro karamihan sa atin, o lahat sa atin, naging Kristiyano na, tinanggap natin si Christ sa buhay natin, no? Sino hindi pa? Okay, so assume ko lahat Christian. Pero, assume ko rin na merong bata sa pananampalataya at meron ding matanda sa pananampalataya, katulad namin ni Kuya Nestor. So, pero ganoon pa man, bata o matanda, lahat tayo nag-go through ng problema. Di ba? Sino walang problema dito? Palalabasin ko. Yung problema sa buhay, normal yan. Habang nabubuhay tayo, mararamdaman natin yan, miski bata pa, kaya nga yung bata pagka labas, umiiyak na eh. Bakit? Kasi may problema na siya, nagugutom na siya eh. O kaya basa. Di ba? Hanggang pakainin at palitan yung powder. Diaper, sa kalangan tatahan. At ang paglaki ng bata, iba-ibang problema na ginugo through niyan. Pero pagkakaiba ng bata sa matanda, pag yung bata pa tayo, yung problema natin, yung magulang natin, o sino mang matanda ang nag-aaruga sa atin ang nagsusolve ng problema. Kaso lang, pag tandaan natin, pag may problema tayo, sino magsusolve ng problema natin? Tayo. Tama ba o mali yun? Ha? Tama ba o mali yun? Na tayo lang ang magsusolve ng problema natin. Tama ba yan? Ha? Alam niyo yung yes? Yes and no. Yes and no. Partly, meron tayong God kung Christ, kung tinanggap na natin si Christ. Ano man yung problema natin, meron tayong God. Siyang may likha sa atin, siyang may alam niya ang nangyayari sa buhay natin, kalaliman ng pag-iisip natin, alam niya. Sa katunayan nga, maraming bagay sa buhay natin na hindi niya natin alam, pero sa kanya, exposed yun. Kaya, bago pa dumating yung problema na yun, alam niya. Foreknowing siya eh. Foreknowing siya. At sa tingin natin minsan, yung problema na yun, parang walang solusyon. At kaya nga maraming tao nagkakaroon ng depression. Hindi na nakayanan yung bigat ng problema sa buhay. Ang malungkot, mga taong ibang nag-go through ng depression, hindi natutulungan. Kaya pupunta dun sa point of despair. Yun ang nakakatakot. Kasi pag ang isang tao nag-go through ng depression, nag-go through ng despair, at walang intervention, doon dumarating yung suicide, pinapatay, nakomit ng suicide. Mula ng pandemic, yung suicide rate sa mundo nag-skyrocket. Sa anumang country. Sa Amerika, dito ang saya ng Pasko, no? Sa Amerika, medyo malungkot ang Pasko dahil mga tao hindi makalabas. Pero sabi nila, pinaka-highest na suicide rate is after Christmas. To think na yaman na bansa, lahat kailangan, andun, sobra-sobra ang pagkain, sobra-sobra ang damit, gamit. Pero mga tao malungkot. On the flip side naman sa third world, ang sasaya, lagi tayo nakikita, piyesta dati. Pero maraming nakatawa pag uwi sa bahay, depressed din. Maganda yung passage na to, itong Matthew 6, 25 to 34. Kasi tignan mo yung sequence ng Matthew, sa chapter 4, andun yun, na-overcome ni Jesus yung temptation ni Satan, di ba? Ano man yung binigay sa kanyang challenge na overcome ni Jesus using the power of the Word of God. And then sa Matthew 5, doon na nagsimula yung teachings ni Jesus. Ito yung central teaching ng Christianity na natatagpuan sa Sermon on the Mount. So, binanggit niya ron, kayo na lang magbasa, no? Bibigay lang ako ng background. Pero hindi natapos sa Matthew 5 yun. Tinuloy niya sa Matthew 6. Pagkatapos niya ng discuss yung sa Matthew 6, yung giving to the needy, na pagka tayo, anak na ng Diyos, hindi lang yung sarili natin ang kaskasuhin natin. Dapat matuto tayo mag-share sa mga nangangailangan.
giving to the needy. Tinuro na rin yung importance ng prayer. Na dapat tayo nanalangin bilang anak niya. Kasi tayo are people in need. Dahil tayo ay may pangangailangan pang araw-araw, dapat din tayo araw-araw magdasal at humingi sa Kanya ng tulong. At alam natin, pag nagdasal tayo, yung solusyon sa pangangailangan natin nanggagaling sa Kanya. Kaya yung tanong ko kanina, kung yung problema ba natin, sinong mag-solve na? In a way tayo, pero hindi talaga. Kasi meron tayong God na concern sa buhay natin. Sakit ng kalintingan ng daliri natin, ramdam natin sa buong katawan. Ganun din ang relationship natin sa God. Pag may masakit sa atin, alam ng God yung pain natin. At dahil doon, gusto niyang ma-alleviate yung pain natin para magkaroon tayo ng sense of comfort level, ma-appreciate natin yung relationship natin sa Kanya. Kasi pag may physical pain ka, hindi ka makaisip maigi, di ba? Hindi ka makagalaw o dapat na trabaho, gawin mo. Na-handicap ka eh. Ang God, gusto niya maging normal tayo. Karoon tayo ng comfort level na maging productive citizen tayo at yung relationship natin sa Kanya magpatuloy. Ganun pa man, tinuloy niya yung pagtuturo niya na sa prayer, nag-shift siya. Ano ba yung focus ng prayer? Tinuro niya dito yung Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven. Alam naman natin lahat yun, you know? Pero yung key point doon na your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin niya na yung values, yung ethics, ng kingdom of God sa heaven, where He is, where He lives, or where He which He inhabits, yung values no, may sa buhay ng mga anak niya dito sa lupa. Habang nabubuhay tayo sa flesh and blood. Ganda, no? At tinuloy niya yung pagtuturo ng Lord's Prayer ng importance ng fasting. Kanina nag-usap kami ni Kuya Nestor. Sabi ko, nung younger Christian ako, locally especially, even in my 30s, nakakapag-fasting ako. Ngayon, tumatanda na ako, I find it hard kasi diabetic ako eh. Pagka hindi ako pwede magutom. Iba yung pakiramdam ng mga diabetic na magutom. Hindi ka makaisip maigi, tapos nagsishake ka. Kaya siguro hindi naman sa inyo excuse, pero siguro may pass kami doon. For lack of a better word, no? So after nung turo niya ito, nag-shift na naman si Jesus. Another topic, yung treasures in heaven. Sabi niya, lay up your treasures in heaven. Kasi, honestly, no, sa buhay natin dito sa mundo, bata pa, lalo na sa kultura natin Pinoy, pinoprogram natin yung bata na ikaw, pag laki mo, ganyan ka, pagkita ka ng malaki, para stable yung buhay mo, asenso ka. Para may respect ka sa society na gagalawan mo in the future. Di ba lang, ganyan ang magulang, ganyan ang pag-iisip? True, right? Tama ba yun? Tama ba yun? Kung i-compare natin sa teaching ni Jesus dito sa Matthew 6, laying up your treasures in heaven, maybe yes, maybe not, no? At any rate, tinuro niya rito na yung pagpurso natin ng kaharian ng Diyos is countercultural. Na yung tinuturo sa lipunan, yung mindset ng lipunan, yung set na dapat kritik natin yun. At sa pag-kritik natin ngayon, alin doon ang godly, alin ang hindi. So, meron tayong elimination process. Ito, hindi ito godly masulat. Ito godly, pwede natin pursue. Nasa pag-pursue natin na yun, kung may anak tayo na pinalalaki, yung values na yun may inculcate sa pag-iisip ng bata na yun. More than seeking, fulfilling your ambition or seeking riches, babalik tayo sa conclusion ng chapter, Matthew 6, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. So, at any rate, ang ganda nito Matthew 6 eh. Kasi, binigyan ni Jesus ng framework, yung passage na do not worry. Kasi there are better things in life to be more concerned about. Habang inisip ko ito eh, ano ba sabi ko, sino bang personality sa Bible ang
makikita natin naging fulfillment itong passage na to. Nagdi-devotion ako ngayon kay Job. Siguro sa inyo, sa mga nakabasa sa buhay ni Job, si Job mayaman, pero dumating sa buhay na nilagay siya sa pagsubok. Inalaw ng God si Satan na i-tempt siya. At after that, si Job kasakit, marami siyang sakit na inabot, mga anak niya namatay, at yung asawa niya, pinagkalulo siya. Pati yung mga kaibigan niya. Lahat ng wealth niya nawala. Naging nobody siya, from somebody, naging nobody. Pero, nagpatuloy si Job to be blameless. And yung conclusion ng buhay niya, ni-restore ng God yung buhay niya. At yung fortune niya, mas lumaki pa tenfold. Nakita niya yung secret itong passage ng Matthew 6. Sa New Testament naman, sabi ko, ano bang personality sa Bible, sa New Testament, ang nagpakita na yung reality ng passage na ito. Si Apostle Paul, lumaki siyang privileged class, no? Mayaman, edukado, bata pa, pinag-aral sa the best teacher at that time, si Gamaliel. As to the law, perfection, na-master na yung Old Testament, Pentateuch. Pero naging Christian siya, pinalo niya, after yung road to Damascus experience, ginibab niya lahat yun, nawala lahat yun. Pero sabi niya, I have learned the secret of contentment. Hindi lang yun. After na sabihin yun, marami pa siyang pagsubok. Dahil sa pag tinawag siya ng Diyos na mag-spread ng gospel all throughout the then known world, yung Roman Empire, ang dami niyang hirap na inabot. Buto, buhaw, stone. No? Binato siya ng mga tao habang pimpers, binato siya. Na-shipwreck, yung barko sinasakyan niya na tawag sa Tagalog na. Nagdiba sa gitna ng dagat, na sila lahat manunod. Ginulpi siya. No? Lahat ng paghihirap, pinabot niya. And yet, after all those, sabi niya, I have learned the secret of contentment. Incredible. Paano sabihin ni Job at ni Apostle Paul yung mga ganung kataga, in spite of the fact na talagang dumaan sila sa sobrang kahirapan, paghihirap ng buhay. Na in the first place, hindi naman nila deserving. It's Apostle Paul can just, I can continue to live a privileged life. No? Pero for the sake of Christ, for the sake of the gospel, give up niya ito in order to follow the Lordship of Christ and serve Him faithfully. Hindi niyo pa ako masyadong kilala. Yung Christian testimony ko, naging Christian ako at age 16. By God's grace, patuloy ako sa Lord. And many times na nakita ko yung Panginoon na provide sa akin, yung binata pa ako, ng pangangailangan ko. At nung napunta kami sa Amerika ng wife ko, kapatid ko yan, Nestor, siya kayo, kung kukwento ko yung bubukan, naging buhay namin doon. Yung first 8 months namin talaga naghihirap kami. Kasi bago lang kami doon. Pero habang patuloy kami sa paglago sa Christian life at sinik namin yung view ng God, through various ways, nag-provide ang Lord through an old, wealthy woman na lahat ng pangangailangan namin binigay niya. With no strings attached. Nakapag-aral kami, nakatapos, nakapagtrabaho at nagsibisyo sa Panginoon. Yung gano'n. Nakita ko yung provision niya on a daily basis. Nung dumating kami sa Amerika, committed kami ni Polly to live a simple lifestyle. Nung nakilala namin yung matanda, dinalain na kami sa luxury na buhay. Kasi sobrang yaman ng matanda na hindi ko iniisip, na akala. At any rate, alam ng God yung dinadaanan natin. Kaya itong message ng Matthew 6:25, therefore, I tell you, do not worry. Do not worry. Ano ba dinadaanan mo, kapatid? Kulang ka sa pera?
Yung anak mo, naging rebelde. Wala kayong makain. Ano man yung paghihirap na go through, itong message ng Matthew 6 is very important and relevant sa Christian life natin. Kasi sabi dito, huwag tayo mag-worry kung ano may susuot natin. Look at the birds. Yung parrots, di ba? May ganda ng color. Pag nag-bird watching ka, iba-ibang species ng mga ibon. Iba-ibang kulay, gaganda tignan. Sino ba nag-create sa ibon na yun? Di ba, Diyos? At sino nag-create sa atin? Diyos. Sino mas importante? Ibon o tao? So, anong kasagutan doon sa pangangailangan natin? Simple message, pero minsan ang hirap natin makuha. Kasi siguro may balakid, may kasalanan tayo. At kung hihingi natin ng tawad, makikita natin yung galaw ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo gagawin from point of need to point of satisfaction. Kasi susupply niya yung need natin. May verse, alam na natin yung verse sa Psalms 23, no? Sabi ng psalmist, si King David, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures." Kung alam na God yung need natin, siya mag-aakay sa atin. Kung saan yung need natin magkakaroon ng kasagutan. Kasi nilikha niya lahat yan. May verse sa Psalms 25 na one of my favorite verse, Psalms 25, 15 yata yun. Sabi ni King David, "I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging bread." But what, 6:7, yeah. Kung sinabi niya yun, hari na siya. Pero hindi mo siya nagsimulang hari eh. Dati lang siyang shepherd. Pero through the years, makita niya yung kamay ng Diyos na nag-provide sa pangangailangan niya. And at that time, nahari siya, ito yung time ng pinnacle ng glory ng Kingdom of Israel at its highest. And yet, the same faith that held King David when he was a young boy, that he was able to kill Goliath, and now that he's old, about to die, reflecting on his life, how God has provided for him through the years and decades, and now he's about to go. Magandang encouragement sa atin to kasi ano man yung kalagayan natin sa Christian life, minsan confused tayo. Minsan hindi natin makita yung kinabukasan. Wala tayong medyo muddy yung dadaanan natin. Pero ina-assure kita, kapatid, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam niya ang pagkakaroon sa iyo. At sabi rin dito sa passage na to, why do you need to worry? Sabi dito, even the splendor of King Solomon could not compare. Kung makita mo yung garments ng hari, makakita kayo ng lumang pelikula, yung garments ng hari. Hanggang ngayon, yung suot ng hari. Pero pagdating sa heaven, describe sa Revelation kung ano magiging attire natin. Piece of cake yun. At yung lugar na pagdadala natin ng God sa atin, paano niya i-restore itong creation niya. Sabi sa Revelation, will walk in the pots of gold, diamonds and silver. Eh yung gold and diamond and silver or any precious metal ngayon will not compare to the real thing. Just imagine the glorious future that awaits for His people. All we need to do is look up and pray, Lord,
I need your help. I'm at your disposal. Help us, help me, Lord, to increase my little faith to grow so that we can put our trust in Him. Well, in conclusion, in verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Keep growing, keep seeking the Word. Spend time to read, to pray. Seek the fellowship of fellow believers. Encourage each other. Commit your time to volunteer in the church so that the church will be built up. And as far as worrying, verse 34 tells us, would another day be added to our lives if we worry? Keep trusting Jesus, brothers and sisters. Amen. Well, since this is the Lord's Day, and blessings practice communion every Sunday, it's good to be reminded as we participate, this is not just a ritual for the heck of having a ritual, but this is spiritual significance that as we observe communion, we are reminded that we are the body of Christ and all of us are parts of it. And all of us are important parts of the body, and each one of us have our own play. And as we participate, in the communion, we are reminded that we are partaking that symbolically Jesus Himself. And so on the night that He was betrayed, He gathered His apostles, He took a piece of bread and broke it, and gave each one of them a piece. And then He said, "This is my body, broken for you. Eat it, all of it, in remembrance of me." In the same way, He took a cup, shared it to all His disciples, and He said, "This is my blood of the new covenant shed for you for the forgiveness of sin. Drink it, all of it, in remembrance of me." Also said that as often as we do this, we remember His life, His message, His death, His resurrection, and always points to the fact that He promised that wherever He is, we will be there also to be with Him in eternity. Amen. Po ang Panginoon. Napakagandang mensahe po ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Ibig sabihin lang, pag tayo ay may mga problema, tingnan lang natin yung mga ibon o tingnan lang natin daw yung mga bulaklak na nakikita natin palagi. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Tayo pa kaya na kanyang mga anak. Tayo daw yung paborito ng Panginoon. Kaya magalak tayo palagi dahil tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, oras na po
para sa ating pong covenant. Ang ating pong mga kamay, lagay po natin sa ating mga dibdib. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating pong kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya ang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Meron po bang mga guests tayo o yung mga first time pong nakadalo sa ating gawain ngayong umaga na hindi po nakapag-register sa ating pong registration table? Kung meron po, pwede pong tumayo. Yung mga first time, mga first time ba sila? Hindi. Okay. Wala daw. Okay. Tuloy na po tayo. Kung wala, tayo po ay dala na sa ating pong announcement. Ayan. Announcement po. Our basic theology. At ito po ay nagaganap every Tuesdays at 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Ito ang ating pong Sunday School. We encourage po yung mga parents na meron pong anak na 3 to 12 years old na kayo po ay encourage nyo po yung mga anak nyo na dumalo po sa ating pong Sunday School para po yung mga bata ay kahit bata pa lang sila ay talagang manurture sila na kung saan ay makilala nila ang ating Panginoon sa mura nilang isipan. At marami po tayong mga volunteers na mga nagtuturo sa kanila doon para po matuto ang ating mga anak. Ayan. Ito po yung ating pong weekly youth fellowship. Every Saturdays po ito at 5 to 7 p.m. at night Zoom. Ang Sunday worship service po natin for morning at 9 to 11 a.m. and for evening 7 to 8:30 p.m. To host our home prayer meeting for our family at ating pong simbahay, wag po natin kalilimutan. Ang guide po nito ay nasa ating pong FB group and page. I still lead the worship team, keyboardist, bassist, at lead guitarist at drummer. Kung kayo po ay may mga talent dyan, wag nyo nang pumitago ng paggamit na tayo sa ating Panginoon. At kung interested po tayo, mag-fill out na tayo ng form sa ating pong registration table. Wala na po. At dako na po tayo sa ating pong exhortation team at tinatawagan po po si Mama sa amin. Purihin natin ang ating Panginoon. So, alam ko kung handang-handa na po ang bawat isa sa pagkakaloob sa umagang ito. At sa umagang ito, ang ating pong verse ay matatagpuan sa 2 Korinto 9:6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. So, ito po ay tungkol sa pagtatanim. O kung nagtanim ka ng marami kang aanihin. Kagaya namin, nagtanim kami ng maraming pakchoy. Ang dami namin aaning pakchoy. So, kung marami kang nilagay na buto, marami talagang babalik sa inyo. At katumbas ito ng ating din pag-aaral sa umagang ito. Sa ating buhay, tandaan natin ang law of generosity. Kailangan daw po tayo ay maging generous. Mapagbigay tayo. At bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, ipailalim po natin sa ating Panginoon ang kung ano mang ating hinahawakan. Kung ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, sa pagkakaloob,
na ang Panginoon ang tunay na may-ari ng lahat. So ito po ay honor is stewardship relationship. Sabi po ng Psalm 24 verse 1 at 89 verse 11, ang lahat ng may bagay dito sa mundo ay ang may-ari ay ang ating Panginoon. Wala po tayong pagmamay-ari sa mundo ito, kaya natin to worry sapagkat wala ang pag-aari. Nang isinilang ka sa mundong ito, wala kang dalang kahit ano pa man. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon. So kung siya ang may-ari, ano ang ating role sa mundong ito? Tayo po ang mga manager. Tayo po ang pinagtiwalaan ng ating Panginoon. So sabi po ng Luke 9:25, ano ang mapapala ng tao kung mapasaiyo man ang lahat ng bagay sa mundo, pero makapahamak naman ang buhay mo? At sabi nga, may isang mayaman na hindi maintindihan kung saan ilalagay ang kanyang kayamanan. Di ba ito ang aking bodega? Hindi niya maintindihan kung saan ilalagay ang kanyang pinagtrabahuan. Ang mga tinubo niya marami. Pero sabi ng Panginoon, hangal. Sa gabing ito, baboy ang kita ng buhay. Kaya sabi nga, ang magpayaman sa sarili at mahirap naman sa harap ng ating Panginoon ay wala rin saysay. So magpayaman tayo sa kingdom ng ating Panginoon. So paano ba tayo maging generous o mapagbigay? Ang atin bang ibibigay ay ano? So sabi nga, tayo pinagtiwalaan ng mga anak buhay, pinagtiwalaan tayo ng buhay. So let us also be generous with our life. Tandaan natin sa unang Korinto, 1 Corinthians 6:19-20, ang Diyos, itong katawan natin is the temple of the Holy Spirit. Ito'y templo. Galing ito sa Panginoon. Paano mo ito ginagamit? How would you be generous with your life? Nagpapagamit ba tayo sa ating Panginoon for His kingdom? At ano pa paano pa natin ipapractice ang generosity? So, we should be generous with our life. We should also be generous with our time. Ano ba ang unahin natin? Ang Panginoon o kung sino pa man? Kaya sabi nga yung kay Pastor Ton, but seek ye first the kingdom of God and all these things and His righteousness and all these things will be added unto you. So kung hinanap natin ay oras, inuna natin ang Panginoon, nothing to worry, ipaubaya mo ang iyong hanap buhay sa ating Panginoon. Bahala ang Diyos, Kanya naman yan eh. So we have to keep our trust in God, full trust in Him, para hindi tayo mag-worry. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, responsible siya na mag-provide as owner. At tayo naman bilang mga manager, responsibility naman natin ang magkaloob sa gawain ng ating Panginoon. So, let us be generous with our time. Let us also be generous with our talent and abilities. Ano bang talento mo na pwede mong ipagamit sa ating Panginoon? Ano ang abilidad mo na kaya mong ibigay sa ating Panginoong Diyos? So, talents, abilities, possessions. Anong meron ka na pwede mong ibigay sa gawain ng Panginoon? And of course, our finances. Kaya ba natin? Minsan, ako po, naranasan ko nung bago pa ako, natatakot ako pag nagkakalod na kung mababawasan ang aking kita, mababawasan ang aking tubo. Pero if you keep trusting God, at alam mo siya ang may-ari, why worry? You can give kung ano ang meron ka, sapagkat siya lang naman ang magsusupply sa atin. So naalala ko itong ating school. It is really the honor of this school. Ipinaubaya namin ang lahat-lahat
sa ating Panginoon. Remember, nag-start ang blessings ng 17 students. Ngayon, 20 years na, and for the glory of the Lord, kay buti talaga ng Diyos. Pagka under the sovereignty of God and everything, si Lord ang magpo-provide. And through to His promises, anong pinrovide ng Panginoon? Look at our building. Yan ay kaloob ng Diyos. Wala kami ibinigay kahit isang kusing biyan. Talagang ang Diyos ang kumilos. Dahil ito ay gawain ng Panginoon, the Lord is our greatest provider. Kaya alam ko, ang pag ipinagtiwala mo talaga ang lahat-lahat, ang anumang hinahawakan mo, ito sa ating school, negosyo, whatever, ang iyong buhay, ipagtiwala din natin. Naalala ko pag kumain tayo ng sala, kumain ako ng sala, kaya ako minsan, nag-high blood ako dahil mali, hindi ko inalagaan ang katawan ko. So, ipailalim natin sa Diyos everything. And of course, yung ating mga hinahawakan niya. Kaya, salamat sa Panginoon at nakakatuwa dahil in line ito sa pagtuturo ni Pastor Tom. Talagang ang suma total, everything will be added unto us. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya magtanim tayo para sa gawain ng ating Panginoon. At si St. Paul, mayaman, pero ang isa pang pinagtiwala sa kanya ay gospel. So tayo din, keep sharing the Word of God. Ipalagalan natin ang gawain. Kaya nga sabi ko sa school, there is no limit para ang mga tao, marami ang ma-evangelize. Parents and students will be evangelized. So for the sake of the gospel, so supernatural increase for the sake of the gospel. So purihin natin ang Panginoon and let us pray. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Father God, we just thank you and praise you for this wonderful time, wonderful day. Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng lahat. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Pinagtitiwala namin ito sa iyo. Thank you for the businesses that you have given us. Thank you for our employment. Thank you for the school. Thank you for the church. Thank you for everything. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hindi namin kaya kung wala ka. Kaya, we are under your sovereign care. Thank you, Lord. Salamat po at niliclaim namin ang mga patuloy na biyaya na ibinibigay mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Mercies on me, oh, every morning. Steadfast love will never end. Snow won't fade in the evening.
Brothers and sisters, may the grace of the Lord Jesus Christ be with you always. Keep growing in Him and serve Him with all your heart. Shalom. Amen.